Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kailan ka huling nagsabi ng no, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil pagod na pagod ka na? Hello Kaagapay! Happy Saturday sa'yo! Kumusta ka? Kumusta ang araw mo at kumusta ang puso mo ngayong araw? Medyo pagod ka ba? Masaya? Or somewhere in between? Salamat at pinili mong makasama ako ngayon dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At another Saturday and another gentle reminder para tayo ay mag-pause, huminga at mag-reflect. At syempre hindi ka nag-iisa. Dahil sasamahan kita ngayong hapon. At ako ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng In Betweens. At syempre shout out sa lahat ng nakatune in na sa kani-kanilang radyo, maging sa ating online platforms. Kung ikaw ay nasa bahay lang o kaya naman ay nasa biyahe, nag-aasikaso ng mga errands or ginagawa kaming background habang nagpapahinga. Salamat Kaagapay sa pagsama mo ha. So, ano ang pinagkakaabalahan mo sa mga oras na ito? At kahit ano pa yan, I'm grateful dahil pinili mo na makinig at makisabay sa kwentuhan natin ngayong hapon. At syempre hello din sa ating mga online na Kaagapay. Kung ikaw ay nakikinig via Facebook sa 702 DZAS, FEBC Radio o kaya naman sa ating YouTube sa 702 DZAS FEBC Radio TV, mag-comment na. At is-comment mo na kung nasaan ka ngayon, ano ang merienda mo or ano ang ginagawa mo habang nakikinig ka dito sa ating himpilan. At kung pwede, i-share mo na rin ang ating stream para mas marami pa ang makapakinig at makasama natin sa ating community. Pwede ka rin makinig anytime and anywhere sa febc.ph o sa ating 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba nito Kaagapay? Dahil kung wala pa, i-download mo na dahil libre lang yan. I-search mo lang ang 702 DZAS sa App Store or kaya naman sa Google Play Store para updated ka sa mga programang hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kung ikaw naman ay first time na makarinig or maparito, ay welcome na welcome ka dito aming new Kaagapay. Ang DZAS po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan tayo sa buong Mega Manila, ilang bahagi ng Mimaropa, Central Luzon at maging sa ilang bahagi ng Ilocos Region. Kaya naman kung ikaw ay may pamilya, relatives, kakilala, sa mga lugar na yan ay anyayahan mo na rin sila makinig sa ating radio station. Dahil simple man yun na paraan, but it's one way of sharing hope and sharing the gospel at iparamdam ang love ng Lord sa bawat isa. So go ahead and spread the word Kaagapay at sama-sama tayong maging inspiration sa bawat pusong nakikinig. So stay tuned ka lang ha, magbabalik ang In-Betweens pagkatapos lamang ng ilang paalala. Psst! Hoy! Andito ka na naman? Umalis ka nga! Alis! Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas. Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh. Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir. Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start?
Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito? Sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo? Ano ngayon sa'yo? Sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain pwede ko bang tignan kung anong problema? Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo? Sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba. Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Hey friends, we're glad you came. In Betweens, the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hello ulit kaagapay at kasama mo pa rin ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nandito pa rin ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua. At welcome back to In Betweens. Kaagapay, sa segment naman na ito, I want you to pause for a moment. Baka ikaw yung laging present para sa iba. O kaya naman yung laging sige, okay lang, kaya ko pa. Or yung takot makasakit. Or takot ma-misinterpret. Kaya kahit pagod na at kahit ubos ka na, ngumingiti ka pa rin at sinasabi mong okay lang ako. Minsan, akala natin kapag mabait tayo, loving at available, automatic na tama na agad yun. Pero may mga panahon pala na sa kakabigay natin, unti-unti na tayong nauubos. At doon tayo napapatanong, hanggang saan ba ang pag-ibig or yung love? At kailan ba dapat magsimula ng boundaries? Ang susunod na kwento ay para sa mga taong may magandang heart o magandang puso, pero hirap magsabi ng no. Para sa mga taong gustong magmahal ng tama, pero gusto ring matutong pangalagaan ang sarili. Isang kwento ng honesty, vulnerability, at desire na mag-grow, not to be selfish, but to be healthy. Makikilala natin ngayon ang ating letter sender. Yes, bagong taon na, oo, pero tulad ng marami sa atin, nasa gitna pa rin siya ng pag-figure out ng buhay. Kung paano maging firm, pero gentle, at kung paano magsasalita without guilt. At kung paano ilalagay si Lord sa gitna ng decisions na hindi madaling gawin. So kaagapay, habang pinapakinggan mo ang kanyang sulat, baka mapansin mo na parang baka ako to. Ako na to. At kung ikaw man yan, know this, that you're not alone. Kaya naman sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Dear In-Betweens, hello Ate Absi D, ako po ito si Patricia. I'm writing po kasi nag-i-struggle po ako sa pagsiset ng boundaries with people. I want to love well, to be kind, to be available, pero minsan napapansin ko po na nauubos na pala ako. Nahihirapan po ako magsabi ng no, mag-set ng limits or magsalita kapag may hindi na okay for me. Kasi natatakot po ako na makasakit o baka ma-misinterpret ako.
Gusto ko pong matutunan kung paano mag-set ng healthy boundaries, kung paano po ba ito, paano po maging firm pero gentle pa rin. Any advice po? I really want to grow in this area and please pray for me rin po that God will give me discernment to walk in balance. Maraming salamat po for listening. Patricia, salamat for sending us your letter. Alam mo, kaagapay, may mga taong kagaya ni Patricia, no, na nalalagay sa ganitong situation. Madalas akala natin ang boundary setting ay tungkol sa pagiging strict, pagiging firm at strong. Pero ang totoo, madalas tungkol yan sa takot. Takot na makasakit, takot na ma-misinterpret, or takot na matawag na selfish or kaya naman cold or hindi na loving. And Patricia, for sure yung iba sa amin makaka-relate sa situation mo. Yung gusto mo naman magmahal ng maayos or maging kind, maging available. Pero minsan, syempre no, nauubos ka na pala. 'Di ba? Like napapagod ka rin pala. And ang dami sa atin na ganito. Yung hindi naman tayo madamot, yung sadya lang talaga tayong laging nauuna sa iba. Tapos hinuhuli na natin ang ating mga sarili. Kaagapay, sino ba sa atin ang hindi nahirapang magsabi ng no? Lalo na kung mabuti yung intention ng kausap. At lalo na kung kaibigan, family, or trabaho. At lalo na din kung sanay ka ng ikaw ang nandyan palagi. Pero ang boundaries ay hindi kawalan ng love. Sa maraming pagkakataon, boundaries ang nagpo-protect sa love para hindi tayo mauwi sa resentment, sa pagod, at sa burnout. And may tanong ka, Patricia, yung sabi mo, paano maging firm pero gentle? Napakagandang tanong nun. Kasi ibig sabihin, hindi mo gustong magsara or mag-build ng walls around you para wala nang makalapit sa'yo. Kumbaga gusto mo lang matutong maging honest at balance ng may grace. And I love na sinabi mo na gusto mo mag-grow sa area na to. Like, hindi mo to tinatakbuhan and you are willing to face kung ano yung kailangan mong matutunan. And you are praying for wisdom kung kailan mag-yes at kailan mag-no. At kung paano ilalakad yon kasama si Lord. So kaagapay, pakinggan natin to. Kung nahihirapan kang mag-set ng boundaries, hindi ibig sabihin na mahina tayo. Minsan, ibig sabihin lang nun, may puso tayo. At ngayon, tinuturuan tayo ni God kung paano ito alagaan. At sa lahat ng kaagapay na katulad ni Patricia, yung pagod pero go pa din ang go, or kaya naman yung ubos na pero bigay pa rin ang bigay, magi-reminder sana sa ating lahat na pwede tayong magmahal at mag-set ng boundaries at the same time. At dahil marami pa tayong kailangang himayin dito, kung paano ba ito gagawing praktikal, kung paano ba ito ilalakad sa araw-araw, saglit muna tayo nahihinto. Pause muna tayo. Pagbalik natin, pag-uusapan natin yan. So stay tuned lang, kaagapay. In-Betweens will be right back dito lang sa 702 DZAS. Hey friends, we're glad you came. In-Betweens, the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In-Betweens sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hello ulit, kaagapay! Kasama mo pa rin ang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua, and welcome back to In-Betweens. Today, pag-uusapan nga natin ang isang struggle na tahimik lang, no? Baga, hindi natin napapansin, pero sobrang bigat na pala. Yung iba, nagiging burden na to sa iba. Ito yung pagsiset ng boundaries. Kasi aminin natin, kaagapay, madaling magmahal, madaling maging mabait.
'Diba? Madaling magsabi ng sige, okay lang, kaya ko to, kaya pa, go lang. Pero bago tayo matutong magmahal ng mas maayos, pause muna tayo. Pause muna tayo saglit. Boundary setting is not about pushing people away. It's about protecting what God entrusted to you. Yung energy mo, yung peace mo, at yung calling at purpose mo. So today, let's talk about healthy boundaries. Yung firm pero gentle, honest pero may grace. At syempre, pinakamahalaga sa lahat, naka-anchor sa ating Panginoon. So number 1, una natin pwedeng gawin is alamin natin ang ating limitasyon. Limits. Sabi ng letter sender natin, minsan napapansin ko na nauubos na pala ako. So kaagapay, boundaries start with self-awareness. Hindi ka pwedeng mag-set ng limits or limitations kung hindi mo alam kung saan ka napapagod. So, take this time to ask yourself kaagapay, kailan ako madalas maubos? Or saan ako madalas napapagod? Ano yung situations na nagpapabigat ng kalooban ko? Or ano yung ginagawa ko out of obligation, not love? Dahil hindi kahinaan ang aminin na may limitations tayo. 'Di ba? We are humans at hindi tayo superhero or hindi tayo robot. Number 2, remember, saying no is not being unloving. Ito ang pinakamahirap para sa maraming tulad ni Patricia. Kasi feeling natin kapag nag-no tayo or tumanggi tayo, masama na tayo, or parang ang dating ang selfish natin, or parang hindi na tayo Christ-like. But hear this kaagapay. Saying no to something can be saying yes to what God is calling you to protect. Number 3, be clear and not harsh. Ang boundary ay hindi yun parang sermon. Hindi rin kailangan ng mahabang explanation, 'di ba? Firm pero gentle sounds like, I want to help but I can't commit to this right now. Pwede mo ring sabihin na, kailangan ko magpahinga eh. Pwede ba natin tong gawin? Or pwede ba natin to pag-usapan sa ibang araw? Or kaya naman pwede ka maging honest at sabihin mo, hindi po ako komportable sa ganito. Pero salamat po sa inyong understanding. 'Di ba? Clarity is kindness. Hindi mo kailangang ipagtanggol yung boundary mo para maging valid ito. Number 4, expect discomfort. And let's be honest kaagapay, hindi magiging komportable agad or hindi magiging komportable sa lahat ng pagkakataon. Merong panahon na magigilty ka, merong panahon na kakabahan ka, or kaya naman may mga panahon na matatakot ka dahil baka ma-misinterpret ka. But discomfort doesn't mean na mali ka. Minsan ibig sabihin lang nun, sanay yung iba na wala kang boundary at ngayon, nag-a-adjust pa sila. Number 5, isa sa mahalaga na ginagawa natin sa araw-araw, pray for discernment. Hindi lang courage. Nakakatuwa lang din yung sinabi ng ating letter sender na si Patricia, na sabi niya, please pray that God will give me discernment to walk in balance. 'Di ba? Like, hindi lahat kasi ng no ng tao ay pare-pareho. May times na need mo mag-sacrifice, may times talaga na need mo na magpahinga. That's why boundaries are not rules. They're relational decisions with God. So, pwede natin tanungin si Lord na, Lord, is this mine to carry? Ito bang bagay na to ay kailangan ko po ba talaga tong i-carry or hawakan, dalhin? Ikaw ba, Lord, yung nag-aas nito or pressure lang to ng mga tao sa paligid ko? Pwede rin natin itanong, Lord, what does love look like in this situation? Pwede natin yun pagbulay-bulayan kaagapay. And number 6, start small. Hindi mo kailangan baguhin lahat kaagapay overnight. Dahil pwede kang magsimula sa isang no. 'Di ba? Maging honest ka lang, sabihin mo lang yung totoo mong nararamdaman, walang pretensions. Isang decision na uunahin mo muna yung pahinga, 'di ba? Yung rest
Kasi ang maliliit na boundaries na sisimulan mo, kapag naging consistent tayo sa bagay na yon, it can lead to a healthier heart and a healthier life, 'di ba? So isa sa mga bagay na tandaan natin kaagapay, the question is not, paano ko ba mapapasaya ang lahat? Ang mas mainam na tanong na mahalaga nating itanong is, Lord, paano ko aalagaan ang puso ko habang nagmamahal? Because God is at the center, 'di ba? Boundaries don't make you distant, they make your love sustainable. At kung ikaw man ay katulad ni Patricia na ating letter sender na gustong magmahal ng tama pero pagod na, maging paalala sa atin na you can be kind and still say no, kaagapay. And you can be loving. Pwede ka pa rin magmahal, pero pwede mo rin piliin na magpahinga. And syempre, pwede kang sumunod. You can follow Jesus and still set boundaries. So kaagapay, if nadadaan ka sa ganitong situation, let's pray. Ipag-pray natin to kay Lord. Itaas natin sa Kanya ang ating mga suliranin, ang ating mga nararamdaman. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kasi you see our hearts. Even yung mga parts na pagod na, umiiyak na, at yung gustong magmahal pero nauubos na. Lord, dinadala po namin sa inyo si Patricia, even Panginoon yung mga listeners at kaagapay namin kapareho ng situation ni Patricia. Yung mga pusong gusto maging available sa lahat, gusto maglingkod para sa lahat, pero hirap magsabi ng no. Lord, we pray na turuan niyo po kami na ang boundaries ay hindi po kawalan ng pag-ibig, kundi paraan para magmahal ng maayos, ng mas maayos. Bigyan niyo po kami, Lord, ng discernment para malaman po kung kailan po magsasabi ng yes at kailan po magsasabi ng no. At kung kailan din po kailangang magbigay at kailangang magpahinga. Kapag natatakot po kaming makasakit or ma-misinterpret, remind us, O God, na you care not just about others but also about the hearts you entrusted to us. Lord, teach us how to be firm but gentle, honest but gracious, loving without losing ourselves. Kapag po inaatake po kami ng guilt, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapayapaan. Kapag inaatake po kami ng doubt, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng clarity. At kapag napapagod na po kami, turuan niyo po kami na huminto at sumandal sa inyo. We surrender this area of our lives to you, O God. At ikaw po yung maglakad kasama namin habang natututo kaming magmahal ng may boundaries at namumuhay ng ayon sa inyong will. Maraming salamat, O God. Bless each and every one of us. At kayo po ang maitaas sa aming mga buhay. We honor you, we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire sa kwento ng ating letter sender, pwede ka mag-send ng letter through chat, kaya naman or mag-message sa amin sa page ng 702 DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature na natin ang kwento mo dito sa In-Betweens. At tandaan, sa bawat kwento na isinishare ninyo, pwede ka maging encouragement sa ibang listener na nakaka-relate sa'yo. Kaya naman, huwag kang mahihiya at i-share mo na yan kaagapay. Nagpapasalamat na rin tayo sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Salamat po sa mga kasama natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyo. Dito na nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero hindi pa natatapos dito ang ating journey. Magkakarinigan po ulit tayo next week. Same time and same station. Muli, ito ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS
FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.